Paglilinaw ng Department of Health, ligtas pa rin naman daw ang mga pasaherong sumasakay sa mga auto LPG taxi. Sandali lang naman daw kasi sila nananatili sa loob nito, hindi katulad ng mga driver na maghapon na sa loob ng sasakyan. Tiniyak ng LTFRB na masusi nilang sinusuri ang kondisyon ng LPG conversion bago nire-renew ang prangkisa ng mga taxi. May report si JP Soriano. Nagdadalawang isip sumakay ng taxi ang college student na si Gian matapos mabalitaan kahapon ng pag-aaral ng DOH na delikado sa kalusugan kapag na-expose ng matagal sa auto LPG na may leak. Yung masama sa health, syempre dapat itingnan pa rin yun. Siguro pag madaling araw kaya gabing-gabi na. Pero nilinaw ng DOH kanina, ligtas pa rin sumakay sa mga LPG-powered taxi dahil hindi naman nagtatagal ang mga pasahero sa loob nito. Di tulad ng mga driver na maghapong nakasakay. Patuloy pa rin naman daw ang ginagawa nilang pag-aaral kaugnay sa kanilang natuklasan. Ang naging problema raw base sa mga nakausap nilang taxi drivers na gumagamit ng LPG. Pagkatapos makonvert ang taxi, hindi na nila ito napa-check up. So nakuha namin ebidensya, meron talagang mataas na level ng hydrogen sulfide at carbon monoxide. So exactly kung paano nangyari, tinitingnan pa namin. Nang nagpa-convert sila, hindi na nila na-maintain ng maayos kasi yung original na stations na kung saan sila nagpa-convert, nagsara na. So sila na nag-maintain. Ang taxi driver na si Richard, may 1 taon na nagmamaneho ng converted auto LPG. Nung sumampa na ako sa LPG, nangangatit, nahihilo ako eh. Pero nung tumagal, nasanay na rin eh. Asa ngayon, wala nang check-check yan, basta karga lang ako ng karga. Kada 6 na buwan kasi kailangan i-reseal ang isang taxi ng LTFRB para ma-renew ang prangkisa. Pero ayon kay Richard, nung ako'y nagpunta sa Taytay, sa resealing, hindi na chine-check yan. Yung metro lang. Gate ng LTFRB, bukod sa tamang metro at kondisyon ng taxi, sinusuri rin nila ang kaayusan ng LPG conversion bago ma-renew ang prangkisa. Pwede rin daw isumbong ng pasahero ang taxi sakaling nangangamoy leak na ito. Pagka hindi tama yung paka-install o pakakabit, ay talagang nagkakaroon ng leak. At kaya na-inhale ng driver o pasahero. Kaya nagiging harmful sa kanya. Ang sabi nila, baka mali o hindi maayos lang yung pagkakakabit. Ang DTI naman ang namamahala sa accreditation ng LPG conversion centers at sumusuri sa kalidad ng cylinders na ginagamit sa conversion. Pero hindi raw sa kanila natatapos ang responsibilidad. Kung ito ay poorly maintained o nakakaligtaan na ipacheck sa ipatune up o ipacheck sa tamang mekaniko na kakaalam ng pag-tune up ng LPG fed na vehicles, ay maaari mo magka-problema. Sa ngayon may 41 auto LPG accredited conversion centers sa bansa. JP Soriano, GMA News.